its riches freely mine. Here shines a dim one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white robe throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. In pity angels beheld him, and came from the world of light, to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary, and suffered and died alone. Oh, how marvelous,
shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransomed in glory His face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of His love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Nearer, still nearer, close to thy heart. Draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, fold me close to thy breast. Shelter me safe in the haven of rest. Shelter me safe in that haven of rest. Nearer, still nearer, nothing I bring, not as an offering to Jesus my King. Only my sinful, now contrite heart, grant me the cleansing thy blood doth impart. Grant me the cleansing thy blood doth impart. Nearer, still nearer, Lord, to me thine. Sin with its follies I gladly resign. All of its pleasures, pomp and its pride, give me but Jesus, my Lord crucified. Give me but Jesus, my Lord crucified. Nearer, still nearer, while life shall last, till safe in glory my anchor is cast. Through endless ages, ever to be nearer, my Savior, still nearer to thee. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Magandang gabi mga kapatid. Baka marami po sa ating mga kapatid, lalo po sa Visayas, tinamaan po ng bagyong Tino na hindi po magandang gabi. Ano po? Lalo po kung sila po ay talagang naapektuhan na hindi maganda. Pero ngayon pa ma'am,
Binabati pa rin po natin ang magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Sa gabing ito na ating panahon para sa ating pag-aaral sa Salita ng Diyos sa pamagitan po ng Facebook Live. Sa ating mga kakabsat na imbang gabi, katakayo aming kakabsat, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon, sa ating mga kabugtuan kang Kristo, maupay nga gabi, kabugtuan ko kang Kristo, at sa ating po mga katugangan sa may Bicol Region, Diyos marahil na banggi sa ito kabos. Taga Pangasinan, Santo siya labi, at sa kayo namin. At siyempre, hindi po huli sa amin, magandang maya pabingi, kaya kung luwid kayo. So, tayo po ay sama-samang manalangin dahil po sa malaking bagyo na paparating sa ating bansa na tatamaan po ay ang Luzon. Ano po? Ito po ay katatapos lang na manalasa itong si Bagyong Tino. Ngayon naman, wala pang isang linggo nakakaramang lilipas ay tatamaan lang po tayo sa mas malakas pang bagyo. Ano po? So, dalangin po natin na tayo maligtas dito sa kunang ito. Nagpapaalala sa atin ng mundong ito, hindi ang ating tunay na tahan. Ano po? Sa gitna po naman kanya mga bagay na nangyayari sa atin. So, ngayon po sa gabing ito ang ating pag-aaralan ay tungkol sa maling mga kamalian ng premillennialism na inumpisa na po natin sa ating pag-aaral. Minabuti ko po tignan natin sa isa yung mga maling katuruan ng pinadoktrina tinatawag na premillennialism. Ang premillennialism ay isang katuruan na pre means before, millennial means 1,000. So, naniniwala na ang Panginoon po ay bababa sa langit at magtatatag po ng isang pisikal na literal na kaharian sa Israel, sa Jerusalem. At ang mga pangyayari bago dumating yung mga bagay na yun, kaya premillennialism. Hindi ko alam kung mahina itong signal po namin, kaya parang kung nag-slow motion. Hindi ko maintindihan itong ating mga internet kung minsan. So dito po, isa-isayin po natin ang pagkakamali ng doktrina ito. Una, sinasabi po nila na ang ating Panginoon ay nireject ng mga Hudyo upang hindi siya maghari sa kanila. Yun po, sabihin, mayroong postponement of prophecy. Yung hula ng Panginoon na paghahari ang Panginoon sa lupa, ito raw po ay hindi naisagawa. Ito po ay ipopostpone later on. Ayun po ay, tingnan po natin, dito po sa isang quotation ng isang naniniwala sa premillennialism, sabi dito, it has been shown in tracing the theme of the Gospel of Matthew that the pivotal point in the Lord's ministry to Israel was reached in the 12th chapter, where the rejection of Israel by Christ because of their announced rejection of him, and the withdrawal of the offer of the kingdom is recorded. Gabelane, speaking of the events in chapter 11 and 12, says, it is the greatest turning point in this gospel, and with it, the offer of our Lord to Israel as their king, as well as the offer of the kingdom, ceases. Ngunit niya sinasabi rito, tinanggihan daw po ng mga Hudyo sa ikalabing-dalawang kabanata na aklat ni Matthew para hindi din maghari ang ating Panginoon sa kanila. Tuboy totoo. Para bang pagtutungo po ito, para sinasabi nila ng Diyos, hindi niya alam na itatakwil na mga Hudyo ang ating Panginoon. Pero yun po ay hindi po totoo. Alam ng Diyos yun. Ang pagkakaiba ng Diyos sa atin, tayo po hindi natin nalalaman ang mangyayari sa panginaharap. Ang Diyos, meron siyang itinakdang mga bagay, yung kanyang planong pagliligtas sa mga tao. Pero hindi niya pinakikialaman ang mga bagay na gagawin ng tao dahil binigyan siya ng free will ng Diyos. So pero meron siyang kakayahan na tumingin sa panginaharap at makita niya kung anong gagawin ng tao sa mga panahon na yon.
na hindi niya actually kinokontrol ng mga tao. Meron kapangyarihan ng Diyos. Meron siyang kapangyarihan sa mga bagay-bagay na nangyayari. Pero tandaan din po natin ang ginawa ng Diyos ang tao na may free will. So, pwede siyang tumingin sa panginaharap at makikita niya kung anong gagawin ng tao sa mga pangyayaring yun na wala siyang kinalaman. In other words, yung pagpapako sa krus ng ating Panginoon, yun yung pinilano ng Diyos. So, yun yung plano ng Diyos. Itong tinuturo ng mga premillennials, para bang walang kinalaman, alang-alang ang Diyos tungkol sa mga bagay, yung po ay nalalaman ng Diyos. Pinlano niya yun. Tingnan po na sa Lucas. Tingnan nyo, chapter 24, verse 44 hanggang verse 48. Ito mismo salita ng ating Panginoon. Yung bang pagre-reject ng mga Hudyo sa ating Panginoon at ang pagpapako sa krus ng ating Panginoon mga Hudyo, ito ba'y hindi plano ng Diyos? Kasi kung sinasabing pinospone yung hula at ito'y matutupad later on, parang lumilitaw na hindi alam ng Diyos na mga Hudyo ay itatakwil nila ang ating Panginoon. Pero hindi totoo yun. Tingnan po ninyo. Dito sa Lucas, chapter 24, verse 44 hanggang verse 49, basahin po natin na po. Alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon yun. Dahil ito'y nakasulat kanya. Basahin natin. Dito sa Tagalog, 24, 44 to 49. Ito ang ating mababasa. Ano po? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. Noong ako'y kasama pa ninyo na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. So yung mga bagay na nangyari sa ating Panginoon, ito'y katuparan ng mga hula kanya. Na nakasulat sa aklat ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit kanya. At binuksan niya ang kailang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila ganyan na nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at ang pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo mga saksi ng mga bagay nito at tingnan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako na aking Ama, sabagat manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas. So, tingnan po ninyo. Alam ng Diyos yun, di ba? Yun yung katuparan ng mga kasulatan kanya. Ito yung katuparan ng mga hula tungkol sa ating Panginoon. Ay sinasabi ninyo na postponed. Hindi Yun mismong nangyari sa ating Panginoon ay katuparan ng mga hula sa Old Testament. Tingnan ng Acts chapter 2 verse 22. Yung bang pagpatay sa ating Panginoon sa ng mga Hudyo, yung ba hindi plano ng Diyos? Yung basahin po natin. Sa Acts chapter 2, 22 to 24. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalagan, mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. At siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. So ito yung plano ng Diyos. Masignan niya salita, takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos kanya. Ay niya yung pinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya mulang binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaring siya'y mapigilan nito. Kanya. So ito yung plano ng Diyos. Maliwanag po yun. Hindi ito sinasabing na postpone ang propesya at it will be fulfilled later on. Kung ito po ay dahil sa pagre-reject ng mga Hudyo sa ating Panginoon, ay na-postpone yung propesya. In other words, pinakikilala sa atin by inference na may kapangyarihan ng mga Hudyo na palitan ng plano ng Diyos.
Pinalitan nila ang plano ng Diyos eh. Na-postpone nila ang propesya dahil tinakwil nilang Panginoon na huwag maghari sa kanila. Eh, yun ang pong masaklap na sinasabi, ang implication nito. Pero hindi po totoo yun. Ito yan lang. Doon sa Old Testament, tingnan po yung sa Psalm, chapter 2, verse 1. Ano po? Masaya natin sa English. Ano po? Sabi rito. Makikita natin si David. Ito'y sinulat niya, itong awit na ito, tungkol sa pagtatakwil ng ating Panginoon na mga Hudyo. Na mga Hudyo at mga Hentil. Tagana po niyo, ang pagtatakwil ng Panginoon ay isang para bagang gawain ng dalawa, mga Hudyo at mga Hentil. Dahil mga Hentil sa mga Romano at sa mga Hudyo. Binigyan ng mga Hudyo sa mga Romano ang ating point, siya napako sa krus. Yan. So, basahin po natin. Why do the nations rage and the people plot a vain thing? A vain, ibig sabihin, walang kwenta. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. And he who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision. Then he shall speak to them in his wrath, and distress them in his deep displeasure. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. I will declare the decree. The Lord that said to me, you are my son, today I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possession. You shall break them with a rod of iron. You shall dash them to pieces like a potter's vessel. Now therefore be wise, O kings, be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, when his wrath is kindled. But a little, blessed are those who put their trust in him. Pinagtatawanan sila ng Diyos. Actually, doon sa kanilang pagtatakwil sa ating Panginoon, pinagtatawanan sila ng Diyos. Dito sa yung plano po nila, di magkasama sila laban sa ating Panginoon, kanya, di ba? Pero ang Diyos kanya, pagtatawanan lang sila. Tingnan niyo sa Tagalog, sa awit chapter 2. So paano sinasabi nila na hindi to plano ng Diyos? Sa awit chapter 2 verse 8, siya nakaupo sa kalangitan, sino di ba ang Diyos? Ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magsasalita siya sa kanila sa kanyang pot at tatakutin sila ng kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may nilagay ko aking harisyon na sa aking banal na buro. So hindi kayang palitan ng mga Hudyo ang plano ng Diyos. Yung kailang pagtatakwil sa ating Panginoon at ang pagkapako niya sa krus ay plano ng Diyos. Ito ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Yung pagtatakwil ng mga Hudyo, hindi ito pinwersa sa kanila. Ito'y galing sa kailang sariling kaisipan. At ang plano ng kailang desisyon na ipako sa krus ng ating Panginoon, ito'y galing sa kailang sariling desisyon. Sa pagsasagawa nila ng mga bagay na ito, tinutupad nila ang plano ng Diyos. They were responsible galing sa kanilang sariling kaisipan. But at the same time, they fulfilled the plan of God. Yun ang kapangyarihan ng Diyos na makikita natin, di ba? Ang pinakamahalaga po sa mga hula tungkol sa pagtatatag ng kaharian ay yung panahon ng pagkatatag ng kaharian. Doon po sa panaginip ni Nebuchadnezzar, na binigyan ng kahulugan ni Propeta Daniel sa Daniel chapter 2, ano po? Maliwanag po kung kailan may tatatag ang kaharian. Maliwanag. Basahin po natin, ano po? Sundin niyo ako sa aking pagbabasa. Sa talatang 36 hanggang sa ikapat na lima. Basahin po natin. Ito ang panaginip. Ngayoy aming sasabihin sa hari ang kahulugan nito.
Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari, na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan, at ng kalalatihan. At saan mang naninirahan ng mga anak ng mga tao o mga hayop sa parang o mga ibon sa iyong papawid, ay binigay niya ang mga ito sa iyong kamay at pinamuno ka sa kailang lahat. Ikaw ang ulong ginto. Yan ang unang kaharian. Yung ulong ginto, yan ang Babylonian Empire. Itong pinangunguna ni Nebuchadnezzar, ganyan. At pagkatapos mo, ibabago ng isang kaharian na mas mababa kaysa sa iyo. Ito yung mas maliit na kaharian. Yan ang Medo-Persian Empire na tumalo sa Babylon. Pagkatapos niya ganyan, at mayroon pa yung katlong kaharian tanso na mamumuno sa buong lupa. Ito yung kaharian ng mga Grego o Grecian Empire o Macedonian Empire. Ito yung sinimulan ni Alexander the Great, na isang Macedonian, pero ang kanyang puso ay nasa kultura ng mga Grego. So, yung kinalat niyang kultura ay ang kultura at wika ng mga Grego. Kaya nga po sa panahon ng Roman Empire, bagamat ang mga Romano ang namumuno, ang pangkalatang salita o yung lingua franca ay ang Grego, hindi Latin. At dito makikita sa susunod. At magkakaroon ng kaapat na kaharian. Yung tumalo kay Alexander the Great ay ang mga Romano, the Roman Empire. So, at pagkakaroon ng kaapat na kaharian, kasing tibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nagkakadurog at nagkakawasak ng lahat ng bagay, at gaya ng bakal na nagkakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Kung paano nyo nakita na ang mga paan at mga daliri ay may bahaging luwad ng magpapalayok o clay, at may bahaging bakal, ito ay magiging kahariang hati. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin nito. Yamang yung nakita ng bakal ay nakahalo sa luwad. Kung paano ang mga daliri ng paa ay bakal, asang bahagi luwad, ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Kung paano yung nakita ng bakal ay nahaluhan ng luwad o putik, pagsasamahin nila ang kailang mga daliri sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo kung paano ang bakal ay di umahalo sa luwad. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man ito'y iiwan sa ibang bayan. Tingnan yung unang kaharian, ang kaharian ng Nebuchadnezzar, ito iniwan niya sa mga Medo-Persian. Numagapi ang mga Medo-Persian, naiwan niya sa mga Grego. Numagapi ang mga Grego, ito'y naiwan niya sa mga Romano. Pero itong kaharian ng Diyos ay hindi bibigay sa ibang bayan kanya. Yung makikita natin. Dudurugin itong mawakasan ang lahat ng mga kaharangyan at ito'y mananatili magpakailanman. Kung paanong yun ay nakita ng isang bato ay matibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay at dinurog ang mga bakal ang tanso, luwad, pangpinang at ang ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung anong mangyayari sa inaharap, ang panaginip ay totoo at ang kaulugan ito'y mapagkakatiwalaan. Kailan maitatag ng Diyos sa langit ang isang kaharian? So, kaharian ng kaapat na kaharian pagkatapos ng Nebuchadnezzar. So, ito yung Roman Empire. Pag masasabi natin, kapag ka sinabing yung kaharian ng Diyos ay hindi natupad sa panahon ng mga Romano, si Daniel ay isang false prophet, isang bulang propeta. So, dalawang bagay lang. Either na yung kaharian ni Kristo ay naitatag sa panahon ng mga Romano, gaya ng sinasabi ni Daniel, o si Daniel ay isang walang propeta. Pero alam po natin, mamaya mapapatunayan natin, si Kristo ay tinatag niya ang kanyang kaharian. Ngayon, isa rin pong maling katuruan ng mga premillennialist dahil ang kaharian ay may tatatag pa lang later on, the future. Hindi na itatag sa unang pagdating ng Panginoon dahil sabi nila, allegedly, ito ay na-postponed. Si Kristo ngayon ay hindi hari. Pinaniniwala ng mga premillennialist na hindi si hari, si Jesus, ay hindi nakaupo sa kanyang trono ngayon. Pero ito po ay isang bagay na hindi tama. Ito ay mali. Pansinin nyo,
Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon mula sa mga patay ay upang maitatag niya ang kanyang kaharian. Tulad po na naihula ni Haring David. Sa Gawa chapter 2, sa pangangaral po ni Apostle Peter at saka kasama yung 11, maliwanag po ito sa verse 29. Basahin natin. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo, ang tungkol sa patriarkang si David, siya rin ay namatay at nilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Yung katawan niya. Yamang siya isang propeta at nalalaman niyang nangakong Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga inapo ay ilululok niya sa kanyang trono. Yaman nakita niya ito bago pa mangyari nagsalita si David ang tungkol sa pagmuling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades at sa kanyang mga katawan ay nakakita ng kabulukan. At itong si Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at patungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Itong sabi ni Apostle Peter at kasama ng 11. Ngayon, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon ay upang maitatag niya ang kanyang kaharian. Kaya sabi sa binasa natin, siya nakaupo sa kanan ng Diyos, sa trono ng Diyos. Kung siya nakaupo sa trono ng Diyos, anong tawag natin doon? Siya ay isang hari. Yung po makikita natin. Kaya nabuhay na maguli, siyang ating Panginoon sa verse 30, yamang siya isang propeta, si David, at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga inapo ay ilululok niya sa kanyang trono. Kaya si Kristo ay nabuhay na maguli upang siya upo sa trono ng Diyos o trono ni David. So kung sasabihin natin, at kung sinasabi ng mga premillennialist na si Kristo ay hindi pa nakaupo sa kanyang kaharian, para nilang tinatanggi na si Kristo na buhay na maguli. The purpose ng kanyang pagkabuhay na maguli, dalawang bagay. Para mapatunayan niya siyang anak ng Diyos na may kapangyarihan at para siya may tatag niyang kanyang kaharian at luks sa trono ng Diyos. Ay kung hindi siya nakaupo ngayon sa trono ng Diyos, parang sinasabi ng mga premillennialists na si Kristo ay hindi na buhay na maguli mula sa mga patay. Kung si Kristo ay hindi pa hari sa panahon natin ngayon, ay hindi po totoo yun, mga kapatid. Mapapatunayan natin si Kristo ay isang hari. Number 1, sa Acts chapter 2 verse 30, siya luluklok sa trono ng Diyos. So, isang hari. Dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 15, siya tinawag na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sabi dito, na kanyang ipapahayag sa takdang panahon, siya na mapalad tayong mga pangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, paano natin masasabi na siya hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, kung wala siyang kaharian? At para sabihin natin na hindi siya hari sa panahon na ito, ay hindi rin po totoo. Kaya nga siya po ay magwamagi at ipaiganti niya ang mga lagad ng unang century dahil siya ay makapangyarihan sapagkat siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa Revelation chapter 17 verse 14, makikipagdigma ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadagin ng kordero. Bakit? Sapagkat siya Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ang mga kasama niya ay mga tinawag, mga hindi lang tapat. Ito yung nangyari during the Roman Empire. So ito sinasabing si Kristo ngayon na hindi hari is a false teaching. That's a false doctrine. Ang totoo, baliktad po yan. Nakaupo na ngayon ang ating Panginoon sa kanyang trono na pagdating niya, ibibigay niya ang kaharian sa kanyang Ama. Basahin po natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 26-27, at ang huling kaaway na lilipulin na iyang kamatayan. Pag nabuhay na maguli ang mga lahat ng mga tao, anong susunod? Sapagkat pinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, Matthew 28 verse 18. Subalit
Subalit kung sinasabi lahat ng mga bagay papasakop, maliwanag na hindi sa kabilang na nagpapasakop sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Yun po makikita natin. Sa verse 24 hanggang 25, pagkatapos si darating ang wakas, the end of the world. Kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos at sa Diyos Ama, pagkatapos na lipunin niyang lahat ng pag-ahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat siya kailangan maghari hanggang sa mailagay niyang ang lahat ng kanyang mga paa sa ilalim ng ang kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. At ang muling kaaway na lilipunin niyang kamatayan. Pag nalipol ng kamatayan, ibibigay na ng Panginoon ang kaharian sa Ama. So hindi na siya hari, di ba? Baliktad nga po, hindi yung baliktad eh. Pag maling doctrine, talagang babaliktad yan. Tapos sinasabi rin ng mga premillennialists, ang church is an afterthought. Ito'y panakibutas lamang. Tulad po ng isang sikat na awit ng 1970s na dinatnan ko nung kuya high school, ano po? Panakibutas. Hindi, ang iglesia po ay hindi panakibutas. Para bang ganito ang sinasabi niya, naniniwala sila na ang iglesia ay isang afterthought o panakibutas lamang kaisipan ng Diyos. Ito yung plan B para mapalitan yung kaharian sa panahon na ito. Dahil hindi nga po ito nangyari. Pagkat tinanggihan siya ng mga Hudyo na maging hari sa kanila. Pero ang iglesia po hindi plan B. Ito talagang plano ng Diyos. Ito'y kasama sa walang hanggang plano ng Diyos na kanyang ipinlano bago pa niya nalangin ang sanglibutan. Basahin po natin sa Efeso chapter 3, 8-10. To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church, or through the church, ibang salin, to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which is accomplished in Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin, yung pagkatatag ng iglesia, ito yung bahagi na walang plano ng Diyos. Kanya. At ang katutunayan, ang iglesia at ang kaharian ay pareho lang. Hindi sila magkaiba. Kaya para sabihin natin na ang iglesia ay isang afterthought, yun ay malaking kamalian. Totoo niyan, pareho lang po ang iglesia at ang kaharian. May maraming pagkakataon sa Matthew 16 verse 18-19, di ba? Kasi sabi niya, assuredly I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I'll give you the keys of the kingdom. Sabi niya kay Pedro, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and what you will loose on earth shall be loosed in heaven. So yung una, 18, I will build my church. So 19, I'll give the keys of the kingdom. Ganyan. So iglesia at ang kaharian ay magkapareho lang. At ang turo po nila, pagdating ng ating Panginoon at siya maghahari sa lupa, allegedly, according to the premillennialists, there'll be regathering of the Jews. Muling pagtitipon ng mga Hudyo. Dito po sa isang quotation po nila, the Jews who believe in the Messiah will also possess the land which is bordered on the east by the Euphrates River and on the west by the Nile. Imagine po natin, ito yung pinangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 15, 18-21, di ba? Ang boundary po noon, doon sa west boundary ay yung the river of Egypt. Tapos yung eastern boundary, yun ang Euphrates River. Yun po yung boundary ng lupang ipinangako. Sabi ng mga premillennialists, hindi raw po inaibigay yun. Kaya, pagdating ng Panginoon, katuparin niya yung pangako na yon at titipon niya muli ang mga Hudyo. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya ng mga premillennialists. Ito po yung lupain, ano po?
18 to 21. Nang araw na yon, ang Panginoon, dito po yung YHWH, pansinin nyo, this is a very interesting study. If you study the Old Testament, whenever God will make a covenant or a promise, ang ginagamit niya, YHWH. Nang araw na yon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham na sinasabi, ibinigay ko ang lupain ito sa ibinhi, mula sa ilog ng Egypto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates, ang lupain ng mga Kineo, Kinizeo, mga Kadmoneo, mga Eteo, Perezeo, Rephaim, at ang mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo, at mga Jebuseo. Ito yung mga tao sa lugar na yon. Sabi nila, hindi pa natutupad yun. Kasi sa pangalang pagdating ng Panginoon, titipunin niya muli mga Hudyo. Ibibigay niya yung lupain na yun. Mali yan. Dahil itong pangakong ito ng Diyos ay tinupad ng Diyos sa panahon ni Joshua. Tignan po sa Joshua chapter 21 or 43 to 45. Basahin po natin. So the Lord gave, past tense, to Israel all the land of which he had sworn to give to their fathers. And they took possession of it and dwelt in it. The Lord gave them rest all around, according to all that he had sworn to their fathers. And not a man of all their enemies stood against them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. All came to pass. Lahat ay natupad. Ano pang ibibigay ng Panginoon sa Israel? Tinupad na ito sa panahon ni Joshua. Sino lang kapasok sa lupain ng pangako? Di ba? At yung pangako ng kailang panunumbalik muli, pagkatapos na kailang pagkaalipin sa Babylon, ito'y tatupad sa panahon ni Ezra at ni Nehemiah. Dito po sa Jeremiah, chapter 27, verse 22, at naulit sa chapter 29, verse 10, ito yung ating mababasa. They, referring to Israel, they shall be carried to Babylon, and there they shall be until the day I visit them, says the Lord. Then I will bring them up and restore them to this place. So ibabalik silang muli sa lupain ng Canaan. At kung ito'y babasahin natin sa panahon ni Ezra, Ezra chapter 1, verses 1 to 4, basahin natin. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom, and also put in writing, saying, Thus says Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth, the Lord God of heaven has given me, and has commanded me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah, who is among you of all his people. May his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel, his God, which is in Jerusalem. And whoever is left in any place where he dwells, let the men of his place help him with silver and gold, with goods and livestock, besides the free will offerings of the house of God, which is in Jerusalem. So sila po'y pinauwi ng hari ng Persia, ni si Cyrus. Kanya. Dito po sa Nehemiah, sa Ezra chapter 2, verse 70, so the priests and the Levites, some of the people, the singers, the gatekeepers, and the Nethinim dwelt in their cities, and all Israel in their cities. Ito inulit sa Nehemiah chapter 7, verse 73. So sila yung matagal nang nagkatipon ng bansang Israel pagkatapos sila maging alipin sa lupain ng Babylon. Again, so yun po ay maling katuruan ng pagdating ng Panginoon, muling titipunin ng Diyos ang bansang Israel. Yun nangyari na po yun sa panahon ng Medo-Persian Empire. Ang sabi nila, there will be a miraculous conversion of Jews.
When you say miraculous, hindi ito ordinaryong pangalan ng Ebanghelyo. Miraculous. Bigla sila maging Kristiyano. Yun sa kailang quotation, this indicates that the real spiritual life would come with the rebirth of the people after the restoration. Allegedly, sinabi na natin, itong restoration ay mangyari sa muling pagdating ng Panginoon pag siya po yung naging hari sa lupain ng Israel. Allegedly, ay sa turo ng mga premillennialist. Pero pansinin po ninyo, sa bagong tipan, wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo sa mga Gentiles. In fact, wala siyang kinikilingan kay isang Hudyo, kay isang hindi. Hindi na tinitignan ng Diyos yun. Ang tinitignan ng Diyos ay ang mga taong sumusunod sa kanyang katwiran. Hindi na tumitingin sa sa lahi ang Diyos. Tingnan po ninyo sa Gawa, chapter 10, ano po. Kumbaga, kung miraculous conversion of the Jews, so kinikilingan ng Diyos sa mga Hudyo sapagkat silang lahat ay maliligtas. Di ba? Hindi sa Gawa chapter 10, verse 34, ito po sabi ni Apostle Peter, nagsimula magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. So hindi mahalaga kung Hudyo ka o Hentil ka. Kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matwid ay kalugod-dugod sa kanya. That's nothing miraculous. Pag ipinangalan ng Ebanghelyo at kay sumunod, ikay tatanggapin ng Diyos. Regardless kung kay Hudyo o kay isang Hentil. There is no miraculous conversion. Walang ganon. Dito sa Romans chapter 2 verse 11, sinasabi, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Wala siyang pakialam. Kung ikay isang Hentil o isang Hudyo, whatever is your race, for as long as you believe in the gospel. Ang pagliligtas mo ng Diyos ay isang plano lang. There's a single plan to save both the Gentiles and the Jews. Dito po sa Acts 15:7-9, nagkaroon po ng controversy regarding circumcision for the Gentiles to be circumcised and to obey the law of Moses. Ito po ang sinabi, basahin natin, 15:7-9. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumiling Diyos sa inyo na sa pamagitan ng aking bibig. Yun ang sinasabing bibigyan ko sa iyo, hari, susi ng kaharian. Bibig kanya ay mapapakinggan ng mga Hentilang salita ng Ebanghelyo at sila'y mananampalataya. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatutungo sa kanila sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. At tayo din niya itinangi sa kanila kundi nilinis ang kailang mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Kung ang mga Hudyo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, yung may Hentil din ay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Sa katunayan, ang lahat ng mga tao maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. For by grace you are saved through faith. It is not of yourselves, it is the gift of God. Di ba? Ephesians chapter 2:8-9. So ito makikita na sa Romans chapter 1, 6 and 17, sabi niya, sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, ulang-una sa mga Hudyo at gayon din naman kanya sa mga Grego. Yan ang sabi ni Apostle Paul, di ba? Sa verse 17, ito ang ating mababasa, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos inahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya na nasusulat, ngunit ang tao matwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya hanggang sa pananampalataya, yung unang salitang pananampalataya, ay tumutukoy sa mga bagay datong paniwalaan upang ikay sumampalataya kanya. Sapagkat ang lahat ilalakad sa pamagitan ng pananampalataya. So, nung ipapako sa krus na mga Hudyo ang ating Panginoon, tinakwil sila ng Diyos bilang kanyang kaharian. At ang kaharian na yun ay bibigay sa ibang lahi kanya. Dahil nga po sa katigasan ng kanilang mga puso na tinanggihan nila ang ating Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo sa Matthew 21 verse 43, kaya sinasabi ko sa inyo,
kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang magbibigay ng bunga nito. So, paano niya sasabihin ngayon na ibabalik muli ang kaharian sa mga Hudyo at ang mga Hudyo ay magiging mga Kristiyano miraculously? Sapagkat tinanggan na sila ng Diyos bilang kanyang bayan. Kaya nga, wala nang Hudyo, wala nang Hintil ngayon. So, hindi po totoo yung miraculous conversion ng mga Hudyo para may kinikilalang ng Diyos. Bakit lang yung mga Hudyo lang? Paano yung mga Gentiles? Kung ang malahat ng mga Hudyo ay they're miraculously converted, paano yung mga Gentiles? Di ba dapat ganun din, mga kapatid? At pagka nangyari, yung sinasabing magkakaroon ng literal physical na kaharian sa lupa, ibabalik muli ang kautusan ni Moises. Ridiculous. Hindi isipin po natin. Bakit? Itong kailang quotation. The main points are this. First, there will be a resurrection of the Jewish worship according to the law of Moses with sacrifices and oblations in the general time of Christ's return. We must conclude that a third temple will be rebuilt upon its ancient site in Old Jerusalem. Jerusalem will be the spiritual center of the entire world, and all the people of the earth will come annually to worship Jesus who will rule there. Sabihin, ibabalik nila yung mga tao ng pista ng mga Hudyo, halimbawa, yung Pentecost. Katulad sa Acts chapter 2. Totoo ba yun? Na muling ibabalik ang kautusan ni Moses? Hindi. Dahil ito'y pinako na sa krus ng ating Panginoon. Inalis na ito ng ating Panginoon. Nung sinapako sa krus, di ba? Nung sabihin niyang, it is finished. Isa sa mga na-finished ay ang kautusan ni Moses. Basahin po na sa Colossians chapter 2, 13-17. Maliwanag po ito, mga kapatid. Tinanggal na ng Panginoon itong kautusan na laban sa atin. Siya'y napako sa krus. Verse 13-17. At kayo mga patay, chapter 2, 17. Ito po. Ito, basahin po natin. Ito. Ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Huwag niyong hayaan na agawan ni kayo ng gantimpala sa pamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa manghel na pinangahawakan ang mga bagay na kanya nakita at nangyaring walang dahilan sa pamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. Doon sa 14, pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin, ito'y kanyang ipinalis sa krus. Pinalis at pinako sa krus at pinalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan. Sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtagumpay sa kanila sa pamagitan nito. Kaya't ang sino man na iwag umatol sa tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o yung annual feast o yung bagong buwan ng new moon o mga araw ng Sabat. Saan ba natin mababasa yun? Sa kautusan ni Moises. Ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating ngunit ang katawan ay kay Kristo. Itong sinasabi lang sacrifices na ibabalik pagdating ng Panginoon sapagkat siya mag-ahari sa Jerusalem at ibabalik di o mano allegedly ang kautusan ni Moises pati ang mga sacrifices kanya. Bakit may babalik ang mga hain na walang kabuluhan? In Hebrews chapter 10 verse 4, sapagkat hindi maaaring mangyari ng dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. Pati babalik yung bagay na yun na walang kahulugan, walang kabuluhan. Yung templo ay hindi yung sinasabi sa Bagong Tipan, ay hindi yung templo sa Jerusalem. Ito po isang spiritual temple na binubuo ng ating Panginoon bilang panulong bato, mga apostol, at ang mga Kristiyano. Basahin natin sa Efeso chapter 2, 19 to verse 22. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sangbahayan ng Diyos, na itinayo sa saligang nilagay ng mga apostol at mga propeta at na si Kristo batong panulungan niya. Sa kanyang buong gusali, nakalapat na mabuti at lumalaki
tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon na sa kanya kayo rin ay magkakasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yung mga Kristiyano binabanggit ito, hindi yung physical na templo sa Jerusalem. Kapag ka ang isang Hudyo o isang Gentil ay bumabalik sa kautusan para siya aring ganap o para sa maligtas, na mahuhulog yun sa biyaya. Ika'y hindi maliligtas. In other words, sapagkat sa biyaya tayo naligtas, kung ika'y mahuhulog mula sa biyaya, hindi ka, ibig sabihin, hindi ka maliligtas. Maliwanag po sa Galatia, chapter 5, verses 1 to 4. Basahin natin. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Sa kaya't magpakatatag kayo na huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkalipot. Makinig kayo. Ako si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuloy si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. Paliwanag natin yun. Kasi tayo po ay mga Pilipino, tayo po ay mga tinuli. Tayo ba ay nagkasala? Hindi. Yung pagtutuloy rito ay may kaunahan sa kayo ng kaligtasan. Dahil kung hindi ka magpapatuloy, papatayin ka nila. Di ba? Kaya nga si Moises, nagalit yung asawa niya eh. Dahil hindi niya pinatuloy yung dalawa niyang anak na lalaki. Di ba? At muli kong pinatutuhanan sa bawat taong nagpapatuloy na siya may pananagutang matungupad sa buong kautusan. Kayo walay kay Kristo, kayo mga nagnanay sa ring ganap sa pamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Tayo mahuhulog sa biyaya kapag bumabalik tayo sa kautusan ni Moises. Dito po sa Biblia, magtatapos po tayo dito. Sa susunod, meron ipagpapatuloy po natin ito, yung pagdating, yung kaisipan na alam nila pagdating ng Panginoon. Pangalawa, yung secret rapture, sabi nila, yung dalawang resurrection, great tribulation, at yung future kingdom, battle of Armageddon. Yun po ang ating bibigyan pansin sa susunod na pag-aaral natin. Loobin ng Panginoon kasi meron nga nagbabadyang mapanganib na bagyong ng pangalan po ay Juan. Sa mga Bisaya, lalo po yung mga taga Cebu, yung Bisaya ng ulan ay ulan. Kaya lang yung po mga Bisaya sa Cebu, nawawala ng L. Halimbawa, kalabaw, naging kabaw. Salapi, naging sapi. Kaya nga po itong ulan, naging uwan. So yung salitang uwan ay it means rain, ulan. Sa Tagalog ulan, at saka yung mga Bisaya sa Mindanao ulan din. Pero dito sa Cebu, uwan, sapi, kanila, nawawala yung letter L pag ito nasa gitna ng isang salita. Hindi po natin alam ang mangyayari sa atin dahil nga po sa lakas ng bagyo na, magtiwala lang po tayo sa Panginoon, tayo manalangin, na tayo maligtas. O kung hindi po tayo maliligtas, at least tayo po yung mga Kristiyano. Hindi natin sinasabi tayo natatakot. Pero ang takot po natin ay napapawi sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Randy Calilong Senis, ito po isang tapat na kapatid sa Church sa San Fernando. Maya pa ba yung kapatid? Ibig sabihin, magandang gabi, kapatid, ganyan. Iba niya Senior Sanito, ito rin po yung magitin na mga kanal sa Kamiling at Paniki. Magandang gabi po sa lahat. Lilia Domingo, taga Kaba. La Union, good evening everyone. Agosto 12, hindi ko pa alam kung taga saan siya. Good evening po sa lahat. John Bautista, ito rin po yung magitin na mga kanal taga Prioras Village, Church of Christ, Cabanatuan City. Eleanor Ortiz, member po doon sa Cabanatuan. Good evening mga kapatid, listening. Dito yung Lacanlali, member po sa Mambalangat. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Joel Hilario na ibang Rabi, Katakayaming Kakabsat. Ito po isang Ilocano. Marisa Rieta Manzanillo, Basics, Church of Christ. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid, sa lahat ng listeners. Jen Molina, taga Bataan. Good evening po. Roberto Marasigan, good evening po sa lahat. Taga Calamba, Laguna. Earl Gabriel po sa Lunga, good evening. Taga sa amin. Reggie Margueles, good evening po Brad sa lahat na nakikinig. Yakolis, kaanib po sa Angeles, mapagpalang gabi sa lahat, pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Amen.
Oljan Ocampo, good evening po. Bilbar J. Mark, magandang ngayon po sa mga kapatid. Nona Mariano David, alam ko taga Ilocos Norte po ito. Good evening po, Brother Lord. Marami sa Lost Tribe of Israel na nakabalik na sa Israel. Most recent, yung isang community sa India mula daw sa tribe ng Manasseh. For more than 2,000 years, they preserved and observed the law of Moses. They were recognized by the Israeli government. Hindi po totoo yan. Nung nasira ang templo sa Jerusalem, kasama nasira doon ay yung mga saninlahi na mga Hudyo. In effect, yung kailang mga birth certificate na pinatutunayan kung saan tribo sila galing. Nung nasunog na yung record na yun, at fast forward ilang libong taon na nakaraan, paano mo malalaman kung saan ka galing? So, paano nalaman ng mga tao ito galing sila kay Manasseh? Hindi totoo yan. Siya ng amang Hudyo na wala na sila bilang isang bansa. Yung mga Hudyo na nakikita natin ngayon, hindi sila actually pure Jews. Sila nahalo ng iba-ibang lahi. Kung papasyanin niyo yung mga Hudyo, they are Caucasian. Para sila mga Amerikano. Ang mga Hudyo, katulad ng mga Arabo. Nilahat ng tao sa Middle East, pansinin niyo, kahit hindi sila lahat Arabo, magkakawig sila. Alam mo, galing sila sa Middle East. Dahil sila galing lang sa isang lahi. Di ba? So, tingnan niyo, sila yung mga, pansinin niyo, mga Malaysia na yan, allegedly galing sa India. Hindi kaya sila nakipag-asawa sa mga Indians? So, 2,000 taon na lahi, posibleng hindi sila nag-asawa ng ibang lahi. Kaya tinatawag yung I am Jewish kanya. Pag sinabing I am Jewish, naniniwala sila meron silang dugong Hudyo. Pero hindi sila puro Hudyo. Tingnan nyo, may mga European, sabi nila, we are Jews. Kanya. Alleged lang yan. Nung nasira yung templo sa Jerusalem, the nation of Israel no longer exists. Paano nila mapapatunayan niya? Patay na yung wala na silang salin lahi. So paano nila malalaman na sila galing sa lahi ni Manasseh? They may claim, galing kami doon. Pasan yung proof? Maniwala tayo sa Diyos. Tinanggihan na ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayan. Nawala na yun. Wala na yung bansang Israel. Ang bansang Israel sa Israel is not the Israel of the Bible. Iba na yan. That's a political nation of Israel. Na ito po ay pinangako ng mga British sa mga allegedly mga Jews na sila'y manumbalik sa lupain ng Canaan o ng Palestine. Ito yung Zionist movement. Kaya nagkaroon ng gera sa Middle East. Dahil from 73 AD onwards, hindi na nakatira ang mga Hudyo sa Israel. Sila nawala na doon sa lupain na yun. Kaya may ibang tao nang tumira doon, yung mga Palestinians na mga Arabo. Arabo yun actually, nakatira. Kaya lang sila tinatawag na Palestinians dahil nakatira sila sa Palestine. So nagkaroon ng gera ngayon. Bakit? Pinalaya sila ng mga Palestine who have lived in the land of Palestine o Canaan for thousands of years. Tapos malalayasin mo sila, hindi magkakanta ng gera. So yung bansang Israel ngayon, hindi Israel yan. That's not the Israel of the Bible. Tapos na yon. Kaya sila ay mag-observe ng law of Moses, that's useless sa paningin ng Diyos dahil inalisin ng Diyos ang bansang Israel. Inalisin rin ng Diyos ang kausa ni Moises. E di, wala rin kwentang ginagawa nila. Kahit ano pang sabihin nila. Joseph Day Valdez, ito po ang aming, dito po kami bubili ng hulam, araw-araw. Magandang gabi po ko. Magandang gabi rin. Thank you. Joseph Sonorio, good evening po. Church of Christ, Iriga City, watching po. Maraming salamat, Brother Joseph Sonorio. Maraming salamat sa inyong mga tanong. Tayo po ay manalangin mga kapatid, baka po tayo masamantalang maghihiwalay. Ang manal, kayo po ay katulad ng palagi naming dinadalangin, kayo po ay nagagalak at natutuwa at papasalamat
sa ganitong magandang pagkakataon na yung binibigay sa amin, na kami po yung buong puso at mapagkubabang pinag-aaralan po namin ang iyong salita, ang iyong katotohanan. Hindi lang po sana aming maunawaan at malaman, kundi ito'y sundin po namin ng Diyos. Tulungan niya unawa kami na aming pagnanasang malaman namin ang katotohanan. At ang katotohanan gusto niya kami maligtas at makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Hindi na dalangin po namin ng Diyos na sana kami inyong ingatan sa panganib na nakaambang sa amin dahil sa pagdating ng isang malakas na super typhoon ng pangalan po ay Punwong na makaraos po kami dito. Lumampas kami. Kami po ay nagtitiwala po sa inyong kapangyarihan, Diyos. Patawarin po niyo kami sa mga pagkakamali at ang mga pagkakasala. Pagkukulang namin nagagawa. Hindi po ay nasa mapangayad panahon na may mga lingawang digmaan at pero isa lang po ang mga namumuno sa amin ay mamunong tuwasad na may karunungan upang mapanatiling kapayapaan sa iyong bayan at kayo magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Ama, ito ay aming dinadalayan sa inyo, naway bukas ay bigyan pa rin kami ng biyaya ng buhay. Ito ay aming dinadalayan sa kinapanganak sa Kristo na ito kapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Good evening. Ingat po tayo. Lalo po sa nakambang panganib ng bagyong si Punwong o Juan. Gadoy mo.